Madayo Davao! Maayong buntag Davao! Gusto ko mas malakas. Maayong buntag Davao! Yeah, buddy! Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Atty. Harold Respicio, Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela. Ang Isabela po ay nasa norte. Isa po akong Ilocano. Nagtataka siguro kayo, bakit ako nandito? Nandito ako para sabihin sa inyo na ang mga Ilocano, ang mga taga-Isabela, mga taga-Luzon, ay solid Duterte! Sinasabi ko po sa inyo, sinasabi ko kay VP Sara, mula sa aming bayan at sa aming isla at sa aming probinsya, mahal po kayo ng mga Ilocano. Totoo po yan. Hindi po ako nang bobola. Dahil po, kahit sabihin nilang maraming nagmamahal kay BBM, hindi ibig sabihin na hindi namin mahal si Sara. Dahil sa totoo lang po, nung tumakbo si VP Sara at si BBM ng sabay noong nakaraang eleksyon, tuwang-tuwa po kami. Bakit po? Dahil ito na po ang pagkakataon na i-redeem ng mga Ilocano ang kanilang masamang nakaraan. Pero BBM, ano ang ginawa mo? Sinayang mo! Instead na i-redeem mo ang pangalan ng iyong pamilya, ang ating lahi, nag-double down ka pa sa pagnanakaw! Instead na suportahan mo ang nagpanalo sa iyo bilang presidente, ipinahuli mo pa ang kanyang ama sa mga dayuhan. Wala kang utang na loob. Mga kababayan, ito po ang tinatanong ko sa inyo. Gusto nyo bang umuwi si President Rodrigo Duterte dito sa Davao? BBM, hindi ka nag-iisip. Mas inuna mo ang iyong pinsan na si Tambaluslos. Isa kang tanga. Gusto mo ba na kapag president na si Bibi Sara ay ipakulong ka rin namin? At ang iyong buong pamilya? Mga walang iya kayong mga senador at mga congressman, gusto nyo bang makulong din kayo? Ngayon po, ito ang ginagawa nila. Gusto nilang i-impeach si VP Sara para hindi siya manalo bilang presidente ng Pilipinas. Papayag ba kayo doon? Ayun, gusto kong mas maging malakas ang inyong sagot. Gusto kong iparinig ninyo hanggang sa Malacanang. Papayag ba kayong hindi maging presidente si VP Sara Duterte ng Pilipinas? Una po sa lahat mga kababayan, hindi ko po magets, hindi ko po maintindihan ng mga DDS kung paano po nila nagagawang palakpakan or matuwa sa ganyang uri ng public speaking. Hindi ko po kakayanin yung ganyan. Pag ako nakarinig ng ganyan sumisigaw habang nagdi-deliver ng speech niya, iiwanan ko po, mag-walkout ako kasi para po sa akin, obvious na nang uuto na para bang ginagawa kang bata na akala mo ay ikaw ay madaling mauto. No? Para po sa akin yan ang dating ng mga ganyang uri ng tao. Sumisigaw, yung iba kadalasan sa mga idol ng mga DDS, nagjo-joke, nagmumura, nagsalita pa siya ng hindi maganda kay PBBM, tinawag niyang TANGA, tapos marinig mo yung mga tao sumisigaw, nagpapalakpakan. Ganyan ba yung standard ng gusto niyong mga pinuno, mga leader, mga DDS?
Hindi ko po mauunawaan talaga kung bakit tuhan-tuhan sila sa ganyan. Na para bang BALIW, parang wala sa sarili. Kung mag-deliver ng public speaking, kailangan mo bang sumigaw? Kailangan mo bang ipangalandakan or yung halos mapatid na yung litid mo sa kasisigaw para lamang makakuha ka ng atensyon at para lamang sumang-ayon sa yung mga audience mo? Hindi po ganun ang tamang pakikipag-usap sa publiko, mga kababayan. Kung ikaw ay hindi uto-uto at ikaw ay matalino, dapat hindi bebenta sa iyo ang ganitong uri ng public speaking. Pero siguro kasi nasanay na yung mga DDS sa ganyang style at nakasanayan na nila. Kaya kapag may matalino, matinong mag-deliver ng speech sa harap nila, maboboring siguro sila. Kasi nga, ang gusto nila yung sumisigaw, yung akala mo ay nawawala sa sarili. No? Pero para po sa akin, ang dating niyan ay nang uuto lamang. Pinapasakay lamang. Second, gusto ko mong sabihin, ako po bilang taga Luzon, hindi man po ako Ilocano, pero taga Luzon po ako. Hindi po ako sumasang-ayon sa sinabi niya. Sa pagkakaunawa ko kasi, ang sinasabi niya, yung mga taga Luzon, mga taga Norte, mga Ilocano, ay pro Duterte. No, nasusuportahan si Sara Duterte sa 2028. Hindi po ako sumasang-ayon doon. Bilang ako po taga Luzon, hindi ko po kakayanin na sumuporta sa isang Duterte. Kaya nga po kahit ako'y kakamping, dahil si PBBM ang nanalong presidente, sa kanya yung suporta ko, sinusuportahan ko siya. Siya yung presidente ko kasi siya na yung presidente ng Pilipinas. Kahit sino po na manalo sa 2028, wag lang po talagang Duterte, hindi ko po kakayanin sumuporta sa Duterte, mga kababayan. Dahil nakita ko po kung gaano kalagim, kung gaano kadumi, at kung gaano ka-dark yung style nila, yung kanilang laro. Para po sa akin madumi, malagim, madilim, mga kababayan. Kaya kahit sino po ang manalo sa 2028, hopefully yung aming ikakandidato, maasa po ako. Pero kung sino man po ang manalo, okay lang, susuportahan ko, basta hindi po Duterte. Hindi ko po kayang sumuporta sa kahit sinong Duterte. Nang malaman ko yung mga baho nila, yung sinuwalat nila, Senator Trillanes, sila Matobato, Las Cañas, Asierto, nila Mark Guban, nila Taguba, at ng mga dati nilang tauhan, sila Madriaga, sila Garma, hindi ko po kakayanin. Ewan ko lang kung bakit binabalo wala ng mga DDS yung mga testimonies ng mga dating tauhan ni Duterte. Na kahit si Duterte pa mismo umaamin sa mga bagay-bagay na ginawa niya. Na sinabi niya na siya mismo may tinumbang tao, siya mismo nagnakaw pero naubos na, siya mismo may at least 5 billion pesos, pero bakit yung mga yun dinidismiss ng mga DDS? Panatiko na. Nabulag na po sa pagiging panatiko. Ako po, hindi ko po kakayanin sumuporta kahit kaninong Duterte. Susuporta po ako kahit kanino, basta hindi Duterte, hindi maka-China at hindi po tayo ibebenta sa China. Hindi ko po talaga kayang sumuporta sa kahit sino Duterte, mga kababayan, sa kahit kaninong kaalyado nila. Kaya hindi po totoo ang sinasabi nito ni, ewan ko kung vice mayor yan or abogado, hindi po totoo yung sinasabi niya na ang mga taga-Luzon ay maka-Duterte. Yung po kasi yung pagkakaunawa ko sa sinasabi niya na at ang mga taga-Luzon ay hindi sumusuporta kay PBBM. Bilang taga-Luzon po, hindi man ako Ilocano, hindi po totoo yung sinasabi nito. At lastly, anong karapatan niya para tawaging TANGA si PBBM? Ngayon lang ako nakakita ng ganyang mga tao, no? Sa public speaking, sumisigaw na kung ano-anong salita ang binabato sa sitting president. Kailan tayo nagsimulang maging ganyan, mga kababayan? Na naging bastos, naging lapastangan, walang modo. Pwede naman tayong bumatikos, pero yung sasabihan mo na kung ano-anong pamimersonal na salita na below the belt, hindi po katanggap-tanggap. Kayon tatanungin ko, kailan tayo naging ganyan? No? Kailan naging ganyan ng mga Pilipino? Na para bang na-normalize na, tinuruan na tayong maging bastos. Pwede niyong batikusin. Pwede niyong isuwalat kung anong gusto niyong isuwalat na maling ginagawa. Pero yung pamimersonal, hindi yan uubra. Hindi makikinig sa inyo ang mga tao. Nasanay na kayo sa ganyan, mga DDS. Kayo po, especially sa mga Taga-Luzon at mga Ilocano, ano pong masasabi niya sa mga binitawan niyang salita na Ilocano daw siya at mga taga-Ilocano daw, Taga-Luzon, ay sa pagkakaunawa ko sa gusto niyang palabasan ay pro Duterte at ayaw kay PBBM. Ako po hindi naniniwala doon, ay object dahil Taga-Luzon po ako.
At never po akong susuporta sa kahit sinong Duterte. So sa mga Ilocano po, ano pong masasabi nyo sa mga binitawan nitong salita? I-comment nyo po sa ibaba. At sana po, wag po tayong masanay sa ganyang style ng public speaking. No, na para tayong inuuto, para tayong niloloko, para tayong binobola. Sinabi din po niya mismo dun sa speech niya, kung hindi ako nagkakamali, yung term niya, hindi daw po siya nambobola. So ibig sabihin, meron kang thinking na iniisip ng mga tao na nambobola ka. Hindi po ba mga kababayan? Kasi yung dating mo, yung style mo, yung tunog mo ay para sa amin, pambobola. Kayo na lamang po ang humusga mga kababayan. Salamat po sa panonood.